Using that, by leveraging that code, nagawa ko pong kitain yung first 100,000 commission in just 30 days. And then, malupit pa doon, kinita ko po yung first million ko in just 1 year. Bago ako maging business owner, bago ako maging entrepreneur, musician po ako, basista ako. Yan po yung itsura ko. Parang buhok na tinubuan ng tao. Pero yan po yung kwento ko. Wala akong any background sa pagbibusiness. Sa pagbabanda po, tumutugtog kami sa mga hotels, sa mga bars, tapos kapag may kumakandidato, ini-invite kami, tumutugtog kami doon. No? And kapag tumutugtog kami sa bar, mayroon po kami tinatawag na band room. Yun po yung pahingahan. And minsan kasi may kasabayan kaming mga banda. And napapansin ko, kapag nagkukwentuhan sila, hindi tungkol sa music, pinag-uusapan nila, pare, pautang naman ng pamasahe. Wala kang pamasahe eh. Pautang naman. So about problema sa pera, yung pinag-uusapan nila, laging kulang. Pare, pwede ba akong sumampa sa'yo? Wala kasi akong gig eh. Ibig sabihin, gig, trabaho. No? Isang natutunan ko sa mentor ko, sabi niya sa akin, yung mga kasama mo ngayon, kung ano yung ginagawa nila, tignan mo kung anong narating nila after 10 years, 20 years, 30 years. Kasi most likely, kung ano sila ngayon, yun din yung future mo. Yun din yung kakahantungan mo. Pag tinuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. So sabi ko, ko nito. Gusto ko maging financially stable. Gusto maging successful. No? So sabi ko sa sarili ko, meron bang ibang racket? Ano may pwede kong gawing career? Yan. So one time, nagpunta ako sa National Bookstore. Hanap ako ng book na pwedeng mabili. Nandun ako sa business section, may nakita ako kulay violet na ang pangalan ay Rich Dad, Poor Dad. Sino sa inyo nakabasa niyan? Doon daw matututunan yung tinuturo ng mga mayayamang magulang sa mga anak nila na hindi tinuturo ng mga mahihirap na magulang sa mga anak nila. So sabi ko, ano kaya yun? Na-curious ako. Binili ko po. And isa sa mga natutunan ko doon, kailangan ay business. Kayo yung tumatak sa akin. So sabi ko, ano yung magandang business? Eh ako po, mahilig ako sumakay sa MRT. And sa MRT, di ba, ang daming mga food cart. And sabi ko, uy, ang ganda nitong business na to ah. Ang dami laging nakapila, dami bumibili, baka patok to. So ang ginawa ko, lahat nung naipon ko sa pag-abroad, ininvest ko sa food cart. Excited ako. Yayaman na tayo. Sabi ko sa asawa ko. Ayun, after 3 months, nagsarado. Wala na, sinara namin. Nalugi po, no? And syempre, hindi tayo susuko. Pag nag-fail, lalaban uli. Pero totoo no, nagpagupit na kasi ako, kaya di na ako pwede magbanda uli. Pero lumaban ako. Ano yung ginawa kong banda? Yan po. Nag-networking. Kaso nga lang, dun sa business na yon, wala kaming sistema. Wala kagaya yung meron tayo ngayon. So, ang turo sa amin, pumunta ka sa mall, mang-kidnap ka. Illegal ba itong napasok ko? Kidnap pala, mag-i-invite ka. Sabihin mo, magkakapilang kayo. Ganun. So, ganun yung tuturo sa amin. And namimigay din ako ng flyers. Pumunta kami EDSA, sa Ortigas yan eh, maraming networking dyan, di ba? Bigay kami flyers. Kaso ang sakit pala sa feeling kapag may binigay ka tapos niluko tapos tinapon. Daig ka pang binasted. Tapos isa pang ginagawa ko madaling araw kami uuwi, sasakay kami ng bus, tinataon talaga namin na madaling araw. Alam mo bakit? Pag madaling araw, wala na masyadong pasahero. So ako ginagawa ko, hinahanap ko yung mga walang katabi sa bus. Tatabihan ko. Pepresentan ko ng clear book. Sino nakaka-relate? Tatawa kayo, ginagawa nyo rin yan, no? Kaso parang nilalayuan ako, tinatapon yung binibigay ko. So sabi ko, parang ayoko yata ng ganitong business. Biruin mo, sa banda, pinapalakpakan. Sinisigawan. Sa business ko, pinandidirian ako. Sabi ko, ayoko ng ganitong business. So, ang question ko, meron bang ibang paraan? So, yun po yung nangyari. Ayan po yung nangyari. No? Nag-research ako online and then, hindi ko makakalimutan tong araw na to. No? Yung araw na yon kasi meron ako napuntahan na website, merong video presentation, merong tao nagsasalita, at merong binentang produkto. Sales funnel. Parang ganun po yung website na napuntahan ko. And then, pagdating sa dulo, nilabas ko yung pita ko, nilabas ko yung debit card ko, napabili po ako ng kusa. And nung nangyari yung proseso na yun, sabi ko, para alam mo yung na-mind blown ka? Yung ganun talaga yung utak mo na, pwede pala yun. Bibili ka ng kusa mula sa taong hindi mo kakilala, na biruin nyo, hindi ako kaharap ng tao na yon. Tama ba? Hindi niya ako kinakausap ng personal. Ang pumasok sa isip ko, gusto ko ring magawa yon. Ang question ko, paano ko magagawa din yon? So, I invested my time, inaral ko talaga siya,
Nagsulat pa ako parang architect, no? Inaral ko talaga paano gumawa ng website na mag-work para sa akin. Nag-aral ako mag-code. Yan, kasama ko pa yung anak ko. Mag-code ng website, gumawa ng website na magbebenta para sa akin. And then yun po, hindi ko makakalimutan yung feeling. Ang sarap ng feeling kapag nagawa mong makabenta kahit may ibang ginagawa ka. Kahit natutulog ka, may cha-ching ka, ang sarap nun! Nakakakilig! So doon po, nagsimula akong makapag-generate ng sale automatically na hindi ako yung nagbebenta, hindi ako yung nare-reject. And using that, by leveraging that code, nagawa ko pong kitain yung first 100,000 commission in just 30 days. And then, malupit pa doon, kinita ko po yung first million ko in just 1 year.